Si Sena ay isang mabilis na bata na laging tumatakbo para makatakas sa bully. Dahil sa kanyang bilis, nakuha siya ni Hiruma para maging misteryosong manlalaro na iShield 21 nanogram Demon Devil Bats. Kasama ang mga kakampi niya, unti-unti siyang natutong lumaban, hindi lang gamit ang bilis kundi pati ang tapang at tiwala sa team. Nagsisimula ang kwento kay Kobayakawa Sena, isang 15 anyos na maliit at mahiyain na estudyante na bagong lipat sa Demon High School. Sa dati niyang eskwelahan, palagi siyang binubuli kaya't lagi siyang ipinagtatanggol ng kanyang kaibigan mula pagkabata na si Ma'am Ori. Pero sawa na si Sena sa pagiging kawawa at sinabi niya sa sarili na sa bagong school, magbabago na siya. Sa kasamaang palad, unang araw pa lang niya, napansin na siya ng ilang siga. Pinapante siya ng mga ito para bumili ng tinapay dahil gusto siyang gawing alila. Dahil hindi niya nahanap ang pinapabili, dinala siya ng mga siga sa isang bakanteng classroom para galpihin. Bago pa man sila makapagsimula, biglang dumating si Ryakan Kurita, isang malaking lalaki na player ng American football team ng Demon. Akala ni Kurita gusto ng mga siga sumali sa club, kaya sabi niya, kung gusto niyo sumubok, ipapakita ko kung paano maglaro ng lineman. Pagkatapos ay tinulak niya ang tatlong siga at literal na pinalipad palabas ng classroom. Takot na tumakbo ang mga ito. Nang makaalis na sila, kinausap ni Kurita si Sena tungkol sa American football. Sabi ni Kurita, dalawa lang kasi kami sa team. Kailangan namin ng 11 para makalaro, kung hindi, hindi kami makakasali sa Christmas Bowl. Nagulat si Sena at tinanong, ano ba yung Christmas Bowl? Sagot ni Kurita, ito yung pambansang torneo kung saan naglalaban ang pinakamalalakas na team. Pangarap ko talagang makarating doon. Naawa si Sena sa kanya kaya sabi niya, kung gusto mo, pwede akong maging manager. Tuwa naman si Kurita at sagot niya, talaga. Salamat, malaking tulong yon. Nagpalitan sila ng number at pagkatapos ay naghiwalay ng daan. Habang pauwi si Sena, sinalubong siya ulit ng mga siga. Kinuha nila ang cellphone niya para makita ang number ni Kurita at pati kay Ma'am Ori. Natakot si Sena na madamay pa ang ibang tao, kaya sa unang pagkakataon, lumaban siya. Nabawi niya ang cellphone at mabilis na tumakbo. Hinabol siya ng mga siga hanggang makarating sila sa kalsadang maraming tao. Doon, nasaksihan ni Yoichi Hiruma, ang kapitan ng Demon Devil Bats, kung gaano kabilis tumakbo si Sena para makatakas. Sabi ni Hiruma, ang bilis ng batang ito. Kaya dinukot niya agad si Sena at dinala sa clubroom. Pinilit niya itong isuot ang uniform at sabi niya, ikaw na ang bagong running back ng Devil Bats. Kinabukasan, pinasubok agad ni Hiruma kay Sena ang 40-yard dash, isang test para masukat ang bilis ng mga player. Sabi niya, kung makatakbo ka ng mas mababa sa 5 segundo, mabilis ka na para sa high school. Ang record ng pinakamabilis na Japanese player ay 4.4 seconds. Tumakbo si Sena at nakuha niya ang 5.0 seconds. Medyo maganda na yon, pero alam ni Hiruma na mas mabilis pa siya. Kaya tinawag niya ang aso niyang si Cerberus para habulin si Sena. Doon lumabas ang tunay na bilis ni Sena. Nakuha ni Sena ang oras na 4.2 seconds sa 40-yard dash. Sabi ni Hiruma, ayos. Hindi ako nagkamali sa'yo. Lalong natuwa si Kurita at Hiruma dahil ngayon, mayroon na silang pambihirang talento sa team. Pero may problema pa, kailangan nilang makahanap ng 8 pang players bago bukas, dahil magsisimula na ang torneo. Nag-ikot ang tatlo sa buong paaralan para maghanap ng mga gustong sumali. Si Hiruma, gamit ang kanyang mga pananakot at blackmail, nakakuha ng 19 na players. Si Kurita naman, kahit anong effort, wala siyang nakuha ni isa. Si Sena naman ay nakahanap ng isa, si Tetsuo Ishimaru, miyembro ng athletics club at part-time nagde-deliver ng dyaryo. Kinabukasan, nagsimula ang unang laban ng Demon Devil Bats laban sa Koama High School. Pinaupo muna ni Hiruma si Sena sa bench. Sabi niya, huwag kang mag-alala, may plano ako. Ikaw ang magiging secret weapon natin. Ayokong malaman ng iba kung sino ka, baka agawin ka. Kaya nag-focus muna si Sena sa tungkulin niya bilang manager. Nagsimula ang laban at pinasa ni Hiruma at Kurita ang buong team hanggang sa huling minuto ng laro. Pero biglang na-injure si Ishimaru matapos madulas, at nagkaroon ng pagkakataon ang Koama na makapuntos. Nakapasok sila ng field goal at lamamang ng 3 puntos.
Natira na lang ay 9 na segundo. Wala nang choice si Hiruma kundi ipasok si Senna. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, tinawag niya itong Ice Shield 21. Sabi ni Hiruma kay Senna, makinig ka. Pag nakuha mo ang bola, tumakbo ka lang. Hindi mo kailangang gawin ang iba. Basta lampasan mo ang lahat ng 11 kalaban at siguraduhin mong mananalo tayo. Pumasok si Senna sa field, mabilis na nakalusot sa mga kalaban, at nakapuntos. Panalo ang Damon Devil Bats sa kanilang unang laban. Pagkatapos ng laro, nag-aalala si Ma'am Ori. Sabi niya, ginagamit ka lang ni Hiruma. Baka mapahamak ka. Kaya nagdesisyon siyang sumali sa club bilang manager, para maprotektahan si Senna. Sa susunod na round, nakaharap ng Devil Bats ang isa sa pinakamalalakas na koponan sa buong bansa. Ang Ojo White Knights. Ang star player nila ay si Seijuro Shin, isang linebacker na kilala bilang pinakamabilis na manlalaro sa torneo, tumatakbo ng 4.4 seconds kahit hindi siya running back. Ang trabaho niya, hulihin ang mga runner at pigilan ang short passes. Nagsimula ang laban. Sa pagkakataong ito, pinasok na agad si Senna mula umpisa. Sa kanyang unang takbo, nakalusot siya at umusad ng maraming metro dahil sa galing niyang umiwas. Pero nagkamali siya, hawak niya ang bola ng mali kaya nabitawan nito. Mabuti na lang at agad kinuha ni Kurita ang rebound para mailigtas ang team. Pagkatapos nun, nilapitan siya ni Hiruma. Sabi niya, mali ang hawak mo sa bola. Ganito dapat. At tinuruan niya si Senna kung paano hawakan ng tama. Sa susunod na play, muling ipinasa sa kanya ang bola. Ngayon, hawak niya ito ng tama at dumiretso siya sa end zone. Nakascore ng touchdown si Senna at nakuha ng Devil Bats ang kanilang unang puntos laban sa White Knights. Nagulat ang Ojo White Knights. Hindi sila makapaniwala na isang tulad ng Damon, na itinuturing nilang mahina, ay nakakauna sa laban. Kaya ipinasok nila agad ang kanilang pinakamalalakas na players upang makabawi. Naghanda ang Damon ng depensa laban sa Ojo White Knights. Isang play ang pinlano nila kung saan gagamitin ni Senna ang kanyang bilis para seluhin at putulin ang pasa ni Takami. Pero hindi ito nagtagumpay dahil nabitawan ni Senna ang bola. Mabuti na lang at nasalo ito ni Hiruma sa tamang oras, tumakbo ng ilang metro, at ibinalik muli ang bola kay Senna. Muling kumari pa si Senna at nakalusot sa ilang depensa, pero bago siya makarating sa end zone, naitulak siya palabas ng field ng player #83 ng White Knights. Naiwan ang Damon sa 13-yard line mula sa goal line. Ayaw ng coach ng White Knights, si Shuei, na makapuntos muli ang Damon, kaya pinasok niya ang pinakamalakas nilang sandata, si Seijuro Shin. Sa unang depensa pa lang, hinarap agad ni Shin si Senna at ginamitan siya ng kanyang tanyag na spear tackle. Napatumba si Senna. Sa saglit na yun, napansin agad ni Shin na ang misteryosong Ice Shield 21 ay isa lang palang payat na baguhan. Sa susunod na play, hindi na niya tinakle si Senna. Sa halip, hinawakan niya ito, binuhat, at kinuha ang bola. Tumakbo siya papunta sa end zone at nakapuntos ng touchdown para sa White Knights. Doon nagsimulang maging one-sided ang laban. Sunod-sunod na nakapuntos ang White Knights, habang hindi makagawa ng kahit isang puntos ang Damon. Si Shin, parang ginagawang laruan si Senna sa bawat play. Dumating sa puntong gusto ng sumuko ni Hiruma. Sabi niya, wala na itong saysay, sabay kalas ng gamit niya para umalis. Pero pinigilan siya ni Senna. Sabi ni Senna, huwag ka munang umalis. Alam kong kaya kong habulin si Shin. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Gusto ko siyang talunin, kahit isang beses lang. Napangiti si Hiruma at sagot niya, kung ganun, ipakita mo sa akin. Sinabi ni Hiruma kay Senna, ang tanging paraan para matakasan mo si Shin ay kung tatakbo ka sa pinakamabilis mong kaya, yung 2 seconds. Kung hindi, lagi kanyang maabyutan. Sunod-sunod na sinubukan ni Senna na tumakas kay Shin, pero paulit-ulit siyang bumabagsak. Isang beses, 2, 3, pero kahit ilang beses siyang nahahabol at natutamba, hindi siya sumuko. Sa bawat subok, mas lalo siyang bumibilis. Hanggang sa wakas, nagawa niyang tumakbo sa kanyang tunay na bilis. Sa unang pagkakataon, naiwan niya si Shin. Nalampasan niya ang pinakamagaling na linebacker sa buong Japan. Nakagawa si Senna ng touchdown, pero huli na. Nagtapos ang laban sa score na 68-12 at talo ang Damon. Eliminado sila sa spring tournament. Ngunit hindi pa tapos ang lahat.
May isa pang pagkakataon, ang Autumn Tournament, kung saan ang mananalo ay makakapasok sa pinakahihintay na Christmas Bowl. Alam ni Hiruma na kung gusto nilang manalo, kailangan nila ng mas kumpletong koponan. Kaya sa mga sumunod na kabanata, nag-recruit sila ng mga bagong miyembro. Una nilang nakuha si Monte, isang wide receiver na mukha raw unggoy, pero may natatanging talento, ang pagdakma ng kahit anong bola. Kasunod naman, isang grupo ng mga siga ang napilitan sumali sa team dahil sa isang pagkakamali, eksaktong sa araw ng kanilang practice match laban sa Zokugaku High. Dito unang nasalayan ang galing ni Hiruma sa pagpasa, dahil may maaasahan na siyang receiver. Si Monte ay nakapuntos ng ilang beses, at si Sena naman ay nagpatuloy sa pagpapakita ng kanyang bilis. Sa laban kontra Zokugaku, nagkaroon ng matinding sagupaan si Sena laban kay Rui, ang linebacker at kapitan ng kalaban. Sa umpisa, natakot si Sena dahil sa bigat at lakas ng mga tackle ni Rui. Pero nang makita niya kung paano bugbugin si Monte sa field, naisip niya na wala na siyang ibang choice. Kailangan niyang lampasan ang takot niya at harapin si Rui. Muli silang nagduelo. Sa pagkakataong ito, buong lakas na tumakbo si Sena at nakalusot. Sa huli, nakuha ng Damon ang panalo sa score na 46-28. Bago magsimula ang laban, nakipagpustahan si Hiruma kay Rui. At dahil natalo ang Zokugaku, buong team nila ay naging parang alipin ng Devil Bats, gagawin nila lahat ng ipapagawa ni Hiruma. Kinabukasan, dagsa ang mga estudyante sa clubroom ng Damon. Lahat ay na-inspire kay iShield 21 at gustong sumali. Dahil sobrang dami ng gustong pumasok, gumawa si Hiruma ng kakaibang trial. Kailangan nilang umakyat sa Tokyo Tower habang may bitbit na yelo, bago ito matuno. Ang unang nakatapos ay sina Monte, si Daikichi, at ang kambal na si Jumanji at si Kuroki. Ang pinakahuli namang umabot sa tuktok ay isang kalbo na halatang seryoso, si Manabu Yukimitsu. Ngayon na may dagdag na miyembro, pinaigting ni Hiruma ang training. Pinilit niyang kabisaduhin ng lahat ang iba't ibang ruta ng plays para mas gumanda ang opensa ng team. Matapos ang ilang araw na ensayo, nagpunta sila para manood ng Spring Tournament Finals, kung saan naglaban ang Ojo White Knights at ang Cebu Wild Gunmen. Ang Cebu ay kilala sa passing game nila. Salamat sa galing ng kanilang quarterback na si Kengo Mizumaki at sa husay ng wide receiver na si Taro Raimon. Pantay ang laban sa simula, pero sa huli, nanalo ang Ojo sa lamang na 1 puntos lamang. Malaking dahilan nito ay nagkaproblema si Raimon sa tiyan kaya kinailangang lumabas ng laro. Kung hindi nangyari yon, baka ibang resulta ang lumabas. Nakita ni Sena at ng iba pang Devil Bats kung gaano kahalaga ang maayos na pagtakbo ng ruta, kaya lalo nilang sineryoso ang training. Halos lahat ay porsigido, maliban sa kambal na sina Jumanji at Kuroki. Madalas silang lumiban, at ito'y labis na ikinagalit ni Daikichi, dahil alam niyang pangarap ni Kurita na magkaroon ng mga kasama sa linya na tapat at seryoso. Nagbago ang lahat ng makasalubong nila ang mga players ng Taiyo Sphinx, ang susunod na kalaban ng Damon. Hindi dapat sila ang makakalaban. Pero minanipula ni Hiruma ang database ng liga para mapalitan ng Damon ang Taiyo sa isang friendly match kontra sa isang American team. Siyempre, ikinagalit ito ng Sphinx, kaya nagkasundo na magkaroon muna ng laban sa pagitan nila at ng Damon para magdesisyon kung sino ang makakaharap ng mga Amerikano. Narinig ng kambal na si Jumanji at Kuroki kung paano sila kinukutya ng mga players ng Taiyo. Dahil pikan at mainitin ang ulo, agad silang naghanap ng gulo. Ngunit mas malalakas ang Sphinx, at agad silang pinabagsak. Lubos na nainsulto ang kambal. Sa sobrang inis, nagpasya silang mag-training ng seryoso, para makabawi sa laro at patunayan ang sarili. Kaya bumalik sila sa Damon at sumama na ng buo sa ensayo. Makalipas ang ilang araw, nagtungo ang Devil Bat sa eskwela ng Taiyo Sphinx para sa kanilang practice match. Doon nalaman ni Sena na ang mga players ng Sphinx ay mukhang mga Egyptian dahil obsessed ang principal nila sa kulturang yun. Pero sa katotohanan, puro Japanese lang sila. Ang Taiyo Sphinx ay kilala sa buong bansa dahil sa kanilang matibay na defensive line, pinakamalakas sa buong Japan. Kaya't ang resulta ng laban ay nakasalalay sa kung kaya bang tumagal ni Kurita, Daikichi, at ng kambal na sina Jumanji at Kuroki. Pagsisimula pa lang ng laban, pinakita agad ng Taiyo kung bakit sila kinatatakutan.
Para bang walang hirap nilang naitulak at na-overpower ang linya ng Daemon. Dahil dito, nakapuntos agad ng unang touchdown ang Taiyo, sabi ni Hiruma sa kambal, panahon na. Gamitin niyo na ang lihim na teknik. Sa susunod na play, ginamit nila ang tinatawag na delinquent tackle, isang brutal na sabayang atake. Sa lakas nito, natalo nila ang lineman ng Taiyo at nabasag ang depensa, kaya't nakarating sila kay quarterback Joe Carao at nakuha ang bola. Turn na ng Daemon para umatake, ipinasa ni Hiruma ang bola kay Senna. Sa pagkakataong ito, nakita ni Senna kung gaano kagrabe ang sakripisyo ng kanyang teammates. Kaya sabi niya sa sarili, hindi ako pwedeng maging pabigat. Kailangan ko ring tumulong. Tumakbo siya buong lakas at nagawa niyang lampasan ang bantay na si Bamba, kaya nakapuntos at naitabla ang laban. Sa sumunod na minuto, tuloy-tuloy ang momentum ng Daemon. Domina nina Jumanji at Kuroki ang linya ng Taiyo, kaya natarante si Carao at nabitawan ang bola. Ilang segundo itong gumulong sa field, hanggang sa masalo ito ni Senna. Muli siyang tumakbo, pero sa pagkakataong ito, hinarap siya ulit ni Bamba at tinamba siya gamit ang isang braso lang, kahit ganun, nakabawi pa rin ang Daemon. Sa tulong ng mga catches ni Monte at takbo ni Senna, nakapuntos sila ng isa pang touchdown. Hindi makapaniwala ang Taiyo na nahihirapan sila laban sa isang tulad ng Daemon. Kaya sa ikalawang half, pinasok nila ang kanilang secret weapon, ang Ken Kamaguruma, isang cornerback na freshman pero halos kasing laki ng higanti. Sa pagpasok niya, halos lahat ng tira kay Monte ay napigilan. Unti-unting nawalan ng kumpiyansa si Monte, at bumawi ang Taiyo. Sa third quarter, lamang ang Taiyo sa 20-12. Pero hindi sumuko si Monte. Sabi niya, hindi pwedeng matapos ito ng ganito. Kaya nang matira ang isang minuto, buong tapang niyang sinaluang isang mahaba at malinis na pasa ni Hiruma. Touchdown para sa Daemon. Nabawasan ang lamang ng Taiyo. Sa natitirang segundo, sabi ni Hiruma, iisa na lang ang tsansa natin. Ibibigay natin lahat. Senna, oras mo na. Kaya't umasa ang lahat kay iShield 21. Sa huling play, tumakbo si Senna ng pinakamabilis. At bagaman hindi sila nanalo, nagawa nilang makapantay. Natapos ang laro sa 20-20, isang malaking tagumpay para sa Daemon laban sa isa sa pinakamalakas na team sa buong bansa. Bilang pagkilala, ibinigay ng Taiyo Sphinx sa Daemon ang karapatang lumaban kontra sa NASA Aliens, isang American team na may star running back na tinatawag na Panther. Ngunit hindi maganda ang sitwasyon ni Panther. Ginagawa siyang parang alipin ng kanilang coach dahil lamang sa kulay ng kanyang balat. Sa kabila nito, pareho silang humahanga ni Senna sa isa't isa. Bago pa sila magkaharap, napanood na nila ang mga laro ng bawat isa at sabik silang magharap sa field. Isang araw, nawala ng alagang pusa ang coach ng Aliens. Nakita ito ni Panther bilang pagkakataon. Lumapit siya at sabi, kung mahanap ko ang pusa mo, papayagan mo ba akong maglaro sa susunod na laban? Pumayag ang coach, habang naghahanap sa lungsod, nakasalubong ni Panther si Senna. Nagkausap sila at nagpasya na tulungan ng isa't isa para mahanap ang pusa. Habang tumatakbo silang dalawa, napansin ni Panther ang bilis ni Senna at naisip niya. Ito na nga ang iShield 21. Sa tulong ni Senna, natagpuan nga ng Moreno ang pasang nawawala. Pero sayang lang, dahil hindi tinupad ni Apollo ang usapan, hindi pa rin siya binigyan ng uniforme para makalaro. Nagsimula ang laban, at agad ipinakita ng Aliens kung bakit tinatawag itong American football. Sa unang play pa lang, bumomba na sila ng isang touchdown gamit ang kanilang pamatay na teknik, ang rocket pass. Sinubukan ng Daemon pigilan si Homer sa pagpapakawala ng mga long pass gamit ang blitz, isang taktika kung saan diretsyo nilang inaatake ang quarterback. Pero pumalpak ang plano. Tinangklang ni Homer ang tackle ni Senna na parang walang nangyari, tapos naglabas pa ulit ng rocket pass para sa isa na namang touchdown ng Aliens. Napagtanto ni Senna na hindi uubra ang simpleng blitz. Kaya gumamit siya ng change of pace para gulatin si Homer. Sa susunod na pagkakataon, umatake ulit si Senna, at tagumpay. Dahil dito, nagkaroon ng momentum ang Daemon at kahit paano'y napigilan nila ang opensa ng Aliens. Dito na pumasok ang plano ni Hiruma, inutusan niya ang Haha Brothers na gumawa ng S. Isang formation kung saan solid nilang binabantayan ang running back. Naging epektibo ang tatlong magugulong magkakapatid,
kaya't nakalusot si Senna at umusad ng mahaba bago mapigilan. Patuloy na inasahan ni Hiruma si Senna dahil walang kahit sino sa aliens ang kayang sumabay sa kanyang bilis. At sa huli, nakapuntos ulit si Senna, 2 puntos na lang at abot na nila ang Americans. Dito na nagsimulang kabahan si Apollo. Hindi niya inasahan na magiging dikit ang laban. Pero kahit ganun, matigas pa rin ang ulo niya at ayaw pa ring ipasok si Panther, dahil may galit siya rito mula pa sa isang nakaraang insidente. Pero naging mahal ang kayabangan ni Apollo. Sa sumunod na minuto, naungusan na ng demon ng aliens dahil sa puntos ni Monte at Senna, na parehong sumunod sa plano ni Hiruma. Kaya't nagkahiwa-hiwalay ang mga alien players at halos magmakaawa kay Apollo, ipasok mo na si Panther. Siya lang ang makakaharap kay Eyeshield 21. Dahil dito, napilit si Apollo ng kanyang koponan kaya sinuot ng Panther ang uniform at pumasok sa laban. Agad namang binago ng mga aliens ang kanilang formation at ginamit ang tinatawag nilang lunar jump, isang pormasayon na dinisenyo para ma-maximize ang bilis ng Panther. Nagsimula ang laro, at ang unang kick-off ay napunta diretso sa kamay ng Panther. Sa sobrang bilis, dumiretso siya sa gitna, umiwas sa mga taga-demon na parang snatcher lang na nakatakbo matapos mang-agaw ng bag. Dito, unang beses na nalamangan si Senna pagdating sa bilis. Dahil dito, nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili, at sunod-sunod na natalo sa mga duelo kontra sa Panther. Muling nakapuntos ng ilang beses ang Panther at naitulak ang lamang ng aliens ng 7 puntos, pero napansin ng Panther na hindi ibinibigay ni Senna ang kanyang 100%. Kaya sinabi niya rito, gusto kong makita ang tunay mong lakas. Kung gusto mong maging pinakamahusay na running back sa mundo, kailangan mong malampasan ang mga tulad ko, o maging ang bilis ni Seijuro Shin. Sumagot naman si Senna, gusto rin kitang talunin. At pangako, gagawin ko yon sa sarili kong estilo. Sa kanilang muling sagupaan, na-realize ni Senna ang taktika ng Panther, ginagamit nito ang kanyang mga braso para itulak at umiwas sa depensa. Pero dahil dito, nagiging bukas siya para maagawan ng bola. Kaya nang tangkain siyang itulak ng Panther, biglang binilisan ni Senna ang takbo, iniwasan siya, at sabay sinampal palayo ang bola mula sa kamay nito. Sa sobrang pagod, nawala ng malay si Senna at hindi nakasali sa huling play ng Demon. Sa huli, natalo sila ng 1 puntos lang, pero kahit natalo, kinilala pa rin ni Apollo ang lakas ng mga Hapon at binati sila bago umalis. Sa huli, nagkamayan si Senna at Panther, at nangakong muling magkikita sa hinaharap. Matapos nito, bumiyahe ang Demon papuntang Estados Unidos, dahil sa kapritsyo ni Hiruma na hanapin ang magiging coach ng koponan. Pagdating nila, nasalubong sila ni Sakaki, at tinanong nito kung bakit wala si Musashi. Doon ikinwento ni Kurita ang kanilang pinagmulan. Si Sakaki pala ang unang nagturo sa kanila ng football. Noon, 3 pa lang sila, sina Hiruma, Kurita, at si Musashi. Si Musashi naman, isang kicker na mukhang mas matanda sa edad niya. Pero mahal na mahal ang football katulad ni Hiruma at Kurita. Nangako silang 3 noon na sabay-sabay silang makakarating sa Christmas Bowl, pero may isang bagay na nagbago kay Musashi, isang bagay na malalaman lang natin sa tamang oras ng kwento. Sa ngayon, ang mahalagang tandaan, humiling si Hiruma kay Sakaki na sanayin sila sa Hell March training sa loob ng 40 araw, dahil gusto ni Hiruma na gawing national champion ang Demon. Sa una, tumanggi si Sakaki dahil sobrang delikado raw ang training. Pero dahil sa pangungulit ni Hiruma, napapayag din siya at pumayag na sanayin ng team para matupad ang pangarap nilang makarating sa Christmas Bowl. Ang unang bahagi ng training ay brutal, kailangan nilang tumakbo ng mahigit 2,000 kilometro hanggang Las Vegas. Pero hindi lang basta takbuhan ito, bawat isa ay may partikular na training ayon sa kanilang posisyon. Ang mga nasa linya, kailangang tumulak ng isang track habang umaandar. Ang mga receivers, kailangang tumakbo habang iniiwasan ang mga bala na pinapaputok ni Hiruma. At si Senna, kailangan tumakbo habang tinutulak ang isang bato. Bakit? Dahil natuklasan ni Sakaki ang nakamamatay na kahinaan ni Senna, bumabagal siya tuwing titigil para umiwas. Kaya idinisenyo niya ang training na ito para matanggal ang butas sa estilo ni Senna. Sigurado siya, kapag nakayanan ni Senna ito, magiging isang higanteng halimaw siya sa field. Habang abala si Senna sa training kasama ang kanyang bato, muling nakasalubong niya si Taki, isang babaeng una niyang nakilala sa filler episode, na hindi pala totoong filler. Sinabi ni Taki na pupunta siya sa Amerika para hanapin ang kanyang kuya.
Si Natsuhiko, na umalis para maging pro-American football player, tinulungan siya ni Sena sa paghahanap, at natagpuan nila si Natsuhiko habang nagtetest para makapasok sa isang team. Aksidenteng nakasali rin si Sena sa tryout, pero mabuti na rin dahil doon niya na-realize na si Natsuhiko ang missing piece ng Demon, isang all-around player na kayang maglaro sa kahit anong posisyon. Matapos ang practice match, sinabi ng coach kay Natsuhiko na hindi pa siya handa para maging pro, pero malaki ang potential niya. Pinayuhan siyang mag-training pa ng 3 taon at bumalik ulit. Sa huli, inimbitahan siya ng Demon, at doon nakuha ng koponan ang matagal na nilang hinahanap na utility player. Habang patapos na ang 2,000 kilometro run, isang malaking problema ang dumating, nahulog ang truck na tinutulak ni Kurita at iba pa sa isang napakalaking putikan. Akala nila katapusan na ng training, pero hindi pa pala. Dahil biglang gumana ang hidden passive ng mga lalaki, kapag may nakita kang nagtutulak ng sasakyan. Kusa kang tutulong, at doon, kahit mga estranghero ay sumama at tumulong, hanggang sa nagawa nilang maitulak muli ang truck gamit ang pinagsamang lakas, parang apoy na hindi mapapatay. Sa huli, natapos ng buong team ang Hell March training, kahit halos lahat sila ay bagsak sa sobrang pagod. Nang makita ito, sinamantala ni Sakaki ang pagkakataon para isama si Sena at subukan mismo ang resulta ng training niya. Pagbalik nila sa Japan, nagsimula na ang bagong season ng Demon. At dito nalaman nila ang balita na talo si Ojo White Knights sa Kanto Tournament, kaya ngayon ang pinakamahusay na team sa buong Japan ay ang Shinryu Uji Naga. Dahil sa pagkatalo, nag-focus si Ojo sa training para ma-develop ang mga players nila. Pinakamalaking improvement ang nagmula kay Seijuro Shin, dahil iniwan niya ang trabaho niya bilang modelo para tulungan si Takami na tuparin ang pangarap nitong maging pinakamahusay sa bansa. Samantala, ang Demon Devil Bats ay haharap sa kanilang unang laban sa bagong season kontra sa Amino Institute, isang koponan na gumagamit ng high-tech science para i-maximize ang kakayahan ng mga manlalaro. Bukod pa dito, eksperto rin sila sa pagkuha ng impormasyon, at dahil doon natuklasan nila agad ang kahinaan ng misteryosong Ice Shield 21. Dumating ang araw ng laban. Si Taki pa mismo ang nagdala ng mga cheerleaders para mas lalong maboost ang morale ng Demon. Sa lakas ng suporta, parang ibang team ang Demon kumpara sa simula ng anime. Nagsimula ang laban at agad ipinakita ng Amino ang lakas ng sports science. Si Ayon Aga ay literal na pinatalsik sa ere ang Haha Brothers gamit lang ang brute force. Sumunod, tinarget nila si Hiruma para pigilan ang mga pasa. Sa unang quarter, Amino ang lamang, 7-0, isa pa, wala pa si Sena sa field dahil papunta pa lang siya sa stadium. At dahil dito, tensyonado ang lineman ng Demon at hindi maipakita ang tunay nilang lakas. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang ipaalala ni Sakaki sa kanila ang training na ginawa nila sa Amerika, yung pagtutulak ng truck. Naalala nila ang hirap at disiplina, at biglang nagkaroon ng malaking improvement ang linya ng Demon. Nakaya nilang tapatan ang matitinding depensa ng Amino, pero kahit ganoon, hirap pa rin makapuntos ang Demon. Wala si Sena, at tanging si Montaa lang ang natitirang pamatay sundalo nila, kaya predictable ang kanilang laro. Sa bawat atake, nadudurog sila. Sa ikatlong quarter, unti-unti nang bumawi si Hiruma gamit ang kanyang matatalinong pasa. Naipasok ni Ishimaru ang bola para makapuntos ng 6, at sinundan pa ng isang kamanghamanghang catch ni Montaa na naglapit ng score sa 12-16, pero lamang pa rin ang Amino, at sa pinakahuling bahagi ng laro, sakto ring dumating si Sena, Ice Shield 21 na mayroong epic na entrance. Pero imbes na palakpakan, pinagtulungan pa siya ng mga kakampi niya dahil late siyang dumating. Nagpasalamat si Sena kay Rui dahil siya ang tumulong para makarating siya sa oras. At agad niyang binawi ang atraso sa unang play pa lang niya, nakapuntos agad at gin-icing ang buong team. Pagpasok ni Sena, naging unstoppable na ang Demon. Pinangunahan niya ang offensive, at tinapos nila ang laban na may dominanteng panalo, 3-6-14, kontra Amino. Sa kabila ng panalo, nanatiling malaki ang kahinaan ng Demon, wala silang kicker para sa extra points. Dahil dito, sinubukan ni Sena at Montaa na kumbinsihin si Musashi na bumalik. Pero tumanggi siya, dahil abala siya sa trabaho. Bago ang susunod na laban, sumali ang Demon sa isang training camp kung saan nakalaban nila ang mga matatanda. Doon, muling nagtagpo sina Sena at Shin. Para bang nagkaintindihan sila sa isip, isang tahimik pero matinding hamon. Ipapakita ni Sena ang bago niyang teknik, ang Ghost Run,
laban sa pinakamalakas niyang karibal. Hindi nag-atubili si Shin na magsuot ng uniform. Para sa kanya, si iShield 21 ang tunay na karibal na dapat niyang talunin. Sa umpisa, pinigilan ni Sena ang sarili. Ipinagbawal kasi siya ni Hiruma na ipakita ang bagong teknik sa labas ng opisyal na laban. Dahil dito, dinodomina siya ni Shin at talo siya sa bawat duelo. Nang makita ito, naawa sina Montaa at ang iba pang teammates kay Sena. Kaya sinabi nila, kalma ka na lang, Sena. Kalimutan mo ang sinabi ni Hiruma. Ipakita mo ang lahat ng kaya mo. Na-realize ni Sena na tama sila. Kaya sa susunod na sagupaan, ginamit niya ang Ghost Run. At nang seryoso na siya, kahit si Shin ay hindi makasabay. Lamang si Sena at nalampasan ang defensive genius ng White Knights, pero sa ikatlong duelo, naka-adjust si Shin. Napagtanto niya na para mahuli si Sena, kailangan niyang alisin lahat ng ibang iniisip at mag-focus lang sa eksaktong timing ng pagbabago ng bilis. At doon, nagawa niyang pigilan ang Ghost Run ng iShield 21, natapos ang scrimmage, at na-realize ni Sena na malayo pa para tuluyang mapino ang teknik niya. Nangako siyang magpapalakas pa bago muling makaharap si Shin. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ang susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita-kits ulit sa next video.